Pinagkakaguluhan ng smartphone na to dahil sa mataas na processor at magandang camera. Masasabi ko din na eto na nga ang best for gaming, best camera at best smartphone under 15,000 pesos. Kaya kung nagpaplano kang bumili ngayon, baka eto nang hinihintay mong pamalit. Kaya in this video, pag-uusapan natin ang pros and cons ng pinakabagong Vivo IQ00 Z8. Panoorin mo din to hanggang dulo dahil dapat mo tong malaman bago mo to bilhin at baka ikaw na din ang manalo ng 200 smart load. Sa chipset pa lang gugulatin ka na ng MediaTek Dimensity 8200 na na-release noong 2022 at naka 5G na din to. Halos kasing lakas naman nito ang Snapdragon 888 Plus. Kung naaalala mo pa ang Poco X4 GT na sobrang gandang pang gaming, tinalo niya dahil naka Dimensity 8100 lang yon at eto naman yung upgraded version. Kaya wala kang magiging problema dito pagdating sa games. Kahit mapa ML hanggang Genshin Impact, malalaro mo ng maayos kahit sa mataas na graphics at refresh rate. Kung naglalaro ka, dapat hindi aabot ng 43 degrees Celsius ang temperature ng device dahil ito yung pinaka-safe limit. Dito sa paglalaro ng halos isang oras nasa 40 degrees Celsius lang ang pinakamataas. Kaya sa processor pa lang sobrang panalo ka na lalo na sa ganitong price range. Mahirap na makahanap ng pantapat dito. Ito ay may 6.64 IPS LCD display, 1080 by 2388 pixels at 120Hz refresh rate. Oo, hindi ito naka-AMOLED at hindi masyadong malaki ang screen kagaya ng iba. Pero para sa akin sakto lang to para maibaba din ang presyo. Masasabi ko na mas priority ng device na to ang mga mabibigat na task gaya ng editing at gaming. Kaya kung mas priority mo ang panonood ng movies, baka hindi para sa iyo ang device na to. Pero madami naman itong lamang kumpara sa ibang smartphone katulad na lang ng 5,000 mAh battery at 120 watts Type-C charger. Grabe talaga tong device na to dahil under 15K meron ka ng 120 watts charger na kadalasan mong makikita sa mga flagship phone at may presyong 30K pataas. Kaya nitong ma-full charge from 0 to 100% sa loob ng 20 minutes. Pagdating sa camera, meron itong 64 megapixel, 2 megapixel at 16 megapixel selfie camera. Kayang mag-video recording ng rear camera hanggang 4K at 30 FPS. Para sa akin, isa ang Vivo sa mga hindi nagkukulang pagdating dito dahil sobrang ganda ng quality ng photos at video nila. Meron din pala tong 3.5mm jack para sa headphones. Kung bago ka sa channel, pwede kang manalo ng 200 smart load. Siguraduhin mo lang na mag-subscribe at sagutin ng tama ang trivia question. Pag-upload ko ng video na to, mabibili ito sa online sa presyong 13,399 pesos para sa 8GB RAM at 256GB internal storage. Kung bitin ka pa sa RAM, meron din silang 12GB at mabibili naman sa presyong 15,099 pesos. Bago mo to bilhin, dapat alam mo to. Hindi pa to nare-release globally at ito ay naka-China ROM kaya wala pa tong naka-install na Google Play. Kung ang tanong mo magagamit ba to sa Pilipinas, ang sagot ko dyan ay oo, magagamit mo to at pwede mong lagyan ng Play Store. Yun nga lang wala tong local warranty. Ilagay ko na din sa description ang mga best of the best smartphones ngayon mula 5K, 10K hanggang 30K para sa iba mo pang option. Sa opinion ko, ito na ang pinakasulit na smartphone under 15K ngayon dahil bihira ka makakakita ng may malakas na processor, magandang camera at mataas na charger lalo na sa ganitong presyo. Huwag mong kalimutang mag-subscribe kung nakatulong sa iyo ang video na to.